Sir, yung maling grid coordinates ni Sec Bonoan, so technically niloko niya si Pangulo? Hindi technically, niloko niya si Pangulo. So sir, sa halip na makipag-cooperate, nag-submit pa siya deliberately ng incorrect. Well, that's part of misleading Malacanang. Ano? Kasi sinabit niya sa PMS, yun niya, incorrect. And this information came precisely from the DPWH. Sir, So lalo isipin lang, mo, sumbong sa Pangulo, niloko niya pa. so lalo lang inilubog ni Secretary Bonoan yung sarili niya dito sa Akala niya, makakalibre siya. Pero yung records, hahabulin ka ng paper trail eh. Sir, una muna, tuloy na tuloy po ba yung nakaschedule na Blue Ribbon Committee on Monday, January 19? Yeah, mamaya. Anyway, may opening statement Okay, ako. sir. Pwede? Go ahead, sir. O, sige, okay. Magsabunutan daw kami. Yan ang reaction ni Senator Amy Marcos sa issue ng di umano ay pork barrel sa 2026 GAA, allocables and her baseless insults and untruthful criticisms against the Senate Blue Ribbon Committee, which I chair. Either Senator Amy thought na piluka yung buhok ko or she was insinuating na bakla ako. Kaya siya nagamo ng sabunutan. On both counts, I say nothing can be farthest from the truth. Una, hindi po piluka ang aking buhok. Idugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. Hindi rin pustiso ang ngipin ko. My teeth are all mine. Ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking mukha. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. At kung iniisip ni Senator Amy na bakla ako, wala siyang maaaring makita na macho dito sa mundo. Pangalawa, or anyway, please don't get me wrong, I have nothing against homosexuals. It is their choice and I respect them for that. But as far as I'm concerned, kahit hindi ako kagwapuhan, para sa akin, masarap pa rin na maging tunay na lalaki. At tulad ni na Tito Soto at Kiringo Hunasan, macho din po ako. Lalaking lalaki. Period. End of discussion. On Monday, January 19, we will resume the Blue Ribbon Committee hearings to further clarify some issues surrounding the flood control anomalies. Hence, we'd like to know more about the so-called Cabral files. Not necessarily from Congressman Leandro Leviste, although he is most welcome to attend and participate in the hearing. In fact, we're also sending an invitation to the Speaker of the House of Representatives. But we prefer to get it from the original and official source itself, the DPWH, Department of Public Works and Highways. In this regard, we are issuing a subpoena duces tecum to Secretary Vince Dizon with the end in view of consolidating all the files, including but not limited to what the late Undersecretary Cabral left before she died, and which are confirmed to be in the possession of the department and which the Blue Ribbon Committee needs to further enhance our inquiry and investigation. Nag-usap na kami ni Secretary Vince tungkol dito last Monday at kung ano-ano mga files at dokumento ang kailangan namin. In relation to this, I received reliable information that former DPWH Secretary Manuel Bonoan deliberately submitted to Malacanang incorrect grid coordinates of thousands of flood control projects all over the country which form part of the Sumbong sa Pangulo website. This resulted in grossly inaccurate data involving some 421 ghost projects on previously inspected flood control projects earlier reported to the public by the said department, and which they are now trying to rectify by comparing the records in their multi-year planning and scheduling, or MIPS, MYPS, Project and Contract Management Application, or PCMA, and other related documents that remain intact and in the possession of the department. Second, we would like to clarify
persistent reports that former Speaker Martin Romualdez had purchased a house and lot in a plush subdivision in Makati City using the Discayas as front in the said sale. If verified to be true, this could possibly establish a direct connection between the former Speaker and the Discayas. In this regard, we may invite the former owner of the property to shed light. This is what I'm advising Senator Amy Marcos. Noise does not convict. Neither does it indict even who may be perceived as the most guilty in the FCP or flood control project saga. Only evidence does. Kaya kung meron siyang mayaambag na ebidensya para madiin ang kanyang pinsan, sumali siya sa pagdinig. Walang pipigil sa kanya at walang magbabawal sa sasabihin niya o gagawin niya. We would also seek further clarification from the so-called BGC boys and what prompted reports that they have recanted or planning to recant their testimonies before the committee or any other investigating body. I also intend to clarify with former Yusek Bernardo the circumstances behind a failed attempt by former Chief PNP and now MMDA General Manager Nicolas Torre to take him under the custody of the latter and find out for what purpose. We will also issue subpoena to personalities who snubbed our invitations during the last hearing under pain of contempt and arrest by the Senate Sergeant at Arms. With all that said, I'm ready to answer your questions. Sir, balikan ko lang yung kay Senator Amy Marcos. How do you find yung ganong klase ho ng statement o reaction sa inyo naging pahayag bilang isang lawmaker? Well, nakakagulo, no? Hindi nakakatulong. Kasi unang-una, wala talagang pagpipigil o pagbabawal na ginagawa. Particularly ang chairman o sinong miyembro ng komite na nag-aatin ng hearing. Sino kami para magbawal sa kasamahan namin? No? So talagang masyadong insulto sa integridad ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa amin lahat, for that matter. Even to herself, kasi member siya ng Blue Ribbon eh. Hindi nga siya nag-a-attend, so paano niya masasabi na pinagbabawalan siya o sila? So, anong intention niya? Sirain yung credibility ng investigation ng Senate Blue Ribbon Committee? Hindi ko alam, kasi even earlier, di ba marami siyang sinasabi sa inyo na may babaliktad. Hindi ko alam kung bakit ginugulo niya. No? I think you better ask herself or her, no, regarding that issue. Pero napakababang level po ba yung mga statement o yung mga term na ginamit niya bilang sagot ho sa inyo? Ayoko na mag-comment. Una-una, hindi non-answer naman yung kanyang sagot eh. Hindi naman niya kinonfront yung issue, no. Sa halip, nililihis niya at anong mga issue pa ang kanyang sinasabi sa pagtugon doon sa naging usapan o usapin. And then dun po kay House Speaker Martin Romualdez, sino po yung may-ari ng biniling property na naging front ho ay ang Discaya? I'm trying to arrange a meeting with her, ano. And kapag may liwanag na, kasi narinig ko rin na parang willing siya mag-testify. Yung may-ari, sir? Yung may-ari, yung dating may-ari. Para talagang at least ano, pwede nating paghanapan o magsimula ng investigasyon tungkol sa direct connection o direct link between the Discayas and the former speaker. Pero mag-attend na ho this coming Monday yung may-ari ng property? Sinasabi ko, nag-arrange ako ng meeting sa kanya at kung sasang-ayon siya na mag-attend, papadala namin siya ng invitation. Sino po yung source ng information na... Marami. Marami nagsasabi niyan. So ito na po yung pwedeng maging direct link at baka yung hindi... simula, para may pagsimulan yung kung sino man yung gusto mag-imbestiga. Against former Speaker Romualdez? Not necessarily against, but to shed light. Bakit ganun ang connection? Para pagkatiwalaan mo yung isang contractor na nasa sangkot sa, sinabi ko na to, 207.5 billion pesos na kontrata mula 2016 hanggang 2025. Napakalaki. So kung merong koneksyon, dapat na maliwanagan natin kung bakit ganong kalakas ang tiwala para ipagkatiwala mo yung pagbili
ng isang house and lot sa isang subdivision, sikat na subdivision sa Makati City. At magkano po yung amount nung... Name your price yung usapan. Gusto natin maliwanagan kung magkano talaga nagkabentahan. Pero hindi po invited si former Speaker Romualdez. As I said, pagdating sa counterpart namin sa House, mayroong parliamentary courtesy na umiiral. At pwede lang namin silang imbitahan, hindi pwedeng pilitin, through the House Speaker. Pero kung ayaw nilang mag-attend, wala rin kaming magagawa. Kasi ganun din ang dapat na tratong ginagawa nila sa amin. Dahil nga sa umiiral na interparliamentary courtesy between the two houses. Before Marlon, sir, according to DILG Secretary John Vic Rimulya, parang niutos na ni PBBM na madali na yung pag-uwi kay former Congressman Saldico. Kinukonsider na nila ang hingin ng tulong ng Interpol at ng United Nations. Sa tingin nyo, di ba ninyo pa sinasabi na pwede yung sa United Nations? So, too late ba itong action na ito? Hindi naman. Nothing is too late. Kasi ngayon pala naman magsisimula yung trial sa Sandigan Bayan at sa mga korte. Mayroon ng warrant of arrest na na-issue laban sa kanya dahil wala tayong extradition treaty na umiiral between Portugal or some other countries na pwedeng naandun si Saldico. So mas mainam na yung idaan nito sa UNCAC, sa United Nations corruption something. 192 member countries, member ang Pilipinas, at pwede tayong dumulog doon para maiuwi rito si former congressman ko. So kapag hiningi na yung tulong ng UN at Interpol, sigurado na po yung maiuwi sa bansa? Malamang. At saka yung European Union, alam ko meron silang agreement na magtutulungan sila kung nasa isang bansa na walang extradition treaty ang naghihiling na bansa, pwedeng dalhin doon sa bansa na kung saan may umiiral na extradition. Maraming paraan. Interpol, dahil kung nasa red notice list, pwedeng dumulog din doon para kung maaresto, maipadala rito. Not necessarily through extradition. Although mayroon din ako narinig ng instruction na mag-apply na o kaya magsagawa na ng preliminary talks with Portugal para magkaroon ng extradition treaty. Although long shot yun. Kasi aside from the executive department initiative, dadaan pa yan sa ratification sa Senado. So ang easiest way, sir, hingin ng tulong ng UN at saka ng Interpol? We can do it simultaneously actually. Kung ano yung mauna at yung mas mainam, mas effective, edi yun na yung pairalin. Okay, before Marlon, ihabol ko lang. According to the lawyer of Alcantara, he is not recanting his prior statement. False and misleading daw po yung nag-circulate online na magre-recant yung BGC boys. So sir, ano yung possible din talaga na may mga puwersa o influential people na kumakausap sa kanila? Yun ang gusto natin malaman. Sa kabila ng pagtanggi ng abogado ng kampo ni Alcantara, gusto pa rin natin malaman ano yung may mga attempt ba na nangyari para sila'y mag-recant? At kung meron, sino? At kung sino, bakit? Kaya ganun pa rin. Gusto pa rin natin maliwanagan yung istorya behind the reports na nag-recant na o nagpaplano mag-recant. Sina Alcantara, si Bryce Hernandez. Kaya ipapatawag uli natin sila, yung BGC Boys, para marinig mismo sa kanila, para ma-record ng Blue Ribbon Committee ano yung naging dahilan kung bakit lumabas yung ganito mga reports. Pero may info ho ba kayo na may nag-a-attempt talagang kausapin sila to convince them to recant? Well, that's normal for the camp of those being implicated na makipag-usap kasi yun ang mga iniisip nilang pwedeng magpabagsak sa ebidensya laban doon sa mga na-implicate. Normal lang yun. Gusto natin maliwanagan, although sinabi ko na rin na hindi stand-alone yung kanilang testimonies kasi pwede itong maibangga doon sa mga other corroborative documentary evidence pati ibang testimonya ng ibang testigo. So, pero siyempre may epekto yun maski paano doon sa ebidensya. Lalo na sa pagdating sa trial kasi guilt beyond reasonable doubt ang threshold. Sa pagpapile ng kaso, yung probable cause or yung sinasabing reasonable certainty of conviction, medyo mababa yung threshold. Pero pagdating sa husgado, napakabigat nun. Guilt beyond reasonable doubt ang kinakailangan. So, lahat ng ebidensyang kailangang maisalang
sa korte, kailangan nandoon. So still, kailangan pa rin na naandyan yung matibay na testimonya ng mga sina Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza, para talagang masolidify yung kaso sa korte. At sila nandito pa rin, sir, sa Senate custody. Nandiyan pa rin nila. sila, oh. So kung meron man nakikipag-usap, possible ba yun kung nakadetain sila? Hindi naman kailangan direktang kausapin sila. Pwedeng sa Lawyer to lawyer. Oh. Okay, Marlon, and then Amean. And then Amor. Sir, yung former secretary mo naman, sir, yung information, sir, niya na intentionally mali yung sinabit niya before you. Yes, very reliable. Sir, may witness, sir, na harap to testify on that. Meron. And what do you make of that, sir? Well, deliberate. Ibig sabihin, no-cover up niya talaga. Kaya looking back, naalala ko, meron siyang binanggit tungkol sa ilahat ko sa aking privilege speech doon sa nauhan. Ang sabi niya, mali raw yung grid coordinates. Although sigurado kami kasi personal naming pinuntahan ng teams namin yung mismong ghost flood control project. At nakausap mismo yung barangay chairman, mga tao doon, na talagang merong nakalaan na proyekto na hindi nagawa. No? So, doon pa lang, kasi nag-flashback sa akin yun eh. Kaya pala, sinasabi niyang ang grid coordinates daw mali, yung pala, nasa utak niya, alam niyang minali niya. Hindi naman kami, kasi at that time, sa privilege speech ko, wala pa naman yung sumbong sa Pangulo website eh. At least yung first privilege speech. So nag-relay kami sa sarili naming sources. But eventually, I think sa second namin, nag-relay kami sa sumbong sa Pangulo. So, ganito kasi yung istorya. Ang unang report, 421 out of 8,000, di ba? So yun, bloated yun. Why? Because when the AFP, yung composite team or teams ng AFP, PNP, yung DepDev, kung pupunta sila sa isang lugar para mag-inspeksyon ng suspected ghost flood control projects, at mali yung grid coordinate, siyempre wala sila makikita ng project. So i-report nilang ghost yun. So ang outcome, masyadong bloated yung 421. So substantially, lower dapat yung bilang ng ghost flood control projects. Yun ang naging resulta nun. And the DPWH is now trying to rectify by comparing yung multi-year planning and scheduling. Kasi yun yung nasa plano, alam mo, multi-year. Ko-compare yun sa PCMA, yung sa monitoring. Pagka nagtugma, yun talaga yung grid coordinates. So yun ang ginagawa nila ngayon. At merong isusupina namin doon sa STECOM, tulad ng sinabi ko kanina, yung DPWH. Nag-usap na kami ni Secretary Vince Dizon tungkol dito. Magpapadala siya ng 2 USEC para mag-testify at dalhin lahat yung dokumento kasi doon sa STECOM. Sir, anong ibig sabihin sa publicity ni Secretary Bonoan doon sa ghost flood control project? Well, maliwanag. Maliwanag kasi even sabihin natin hindi siya maging principal, sa cover up pa lang, no? Kitang-kita mo yung kanyang complicity. Now, Secretary Bonoan is in the United States. More or less, may idea naman kami, yung authorities, kung nasaan siya doon. And minomonitor naman siya ng ating embahada ron. So, kung may lalabas na warrant para sa kanya, and kasi papadala namin siya ng subpina. At siyempre, hindi siya makakarating, makokontempt siya at pa-issue din namin ng warrant. Even in the absence of a judicial warrant, we can request the proper authorities para maibalik siya sa Pilipinas. Sir, may criminal liability na tingin nyo yung sa pag-cover up niya? Hindi lamang doon kasi sabit na nga siya, di ba? Implicate na siya ni Bernardo eh. Na tumatanggap siya, binadalan siya ng 1 billion pesos doon sa sinasabing listahan na hinandle ni Bernardo. So, kumbaga minor lang itong pag-cover up niya sa complicity o sa criminal case o cases na haharapin niya. So Sir, sa halip na makipag-cooperate, nag-submit pa siya deliberately ng incorrect. Well, that's part of misleading Malacanang. Kasi yung sinabit niya sa PMS, yun niya, incorrect. And this information came precisely from the DPWH. Kasi na-check nga nila na mali-mali. Kung isa o dalawa lang yung mali, pwedeng inadvertently na-omit, o
o kaya nagkamali. Pero katakot-takot daw talaga, ang kita nila na deliberate yung pagsasubmit ng mali-maling grid coordinates. So, sir, lalo isipin lang- mo, sumbong sa Pangulo, niloko niya pa. So lalo lang inilubog ni Secretary Bonoan yung sarili niya dito sa issue. Akala niya makakalibre siya, pero yung records, hahabulin ka ng paper trail eh. Like for example, halimbawa si Speaker Romualdez, sa ngayon, as we speak, no, sasabihin ko pa rin, wala naman talagang directamenting nag-implicate sa kanya except Gutesa. Matibay sana kung si Gutesa na andyan, nagpunta sa DOJ, sa Ombudsman, at nag-affirm ng kanyang affidavit. Pero dahil wala siya, ngayon, kung meron si Senator Amy na ebidensya mapapakita, most welcome siya mag-attend. Huwag niyang kaming siraan na pinagbabawalan na implicate si former Speaker Romualdez. Kaya sa Lunes, kung meron siya pinanghawakan, pumunta siya, kung gusto niya, bibigyan ko siya ng isang oras para ilahad-lahat yung kanyang ebidensya kung meron. So sir, may nag-volunteer sa inyo para ibigay yung info tungkol doon sa biniling property ng... Yeah, May actually nag-volunteer. meron. Kaya nga pinaparents ko na kung pwedeng makausap yung dating may-ari para siya na mismo yung magsabi ng Detalye. ng mga detalye. Ang meeting nyo before January 19. Pinipilit kong before Monday. Para kung sakali pwede siya mag-appear Yeah. online the Correct. 19th. Okay, Mayan. Sir, yung maling grid coordinates ni Sec Bonoan, so technically niloko niya si Pangulo. Hindi technically, niloko niya si Pangulo. Sir, layman's term, nag-submit siya ng grid coordinates. Sa PMS, oh. Opo. Ibig bang sabihin, sir, kung yun yung sinunod, merong project na makikita doon? Hindi. Ano- Pag mali-maling grid coordinates, siyempre, walang project doon sa grid coordinates. Mali eh. So pag inspection nitong DepEd ng AFP, ng PNP, wala makitang project, i-report nilang ghost yun. Kasi nakalista as a flood control project sa isang maling grid coordinates. Pag pinunta mo yung grid coordinates, wala ka makitang proyekto. So naturalmente, i-report nila, ghost ito, walang proyekto eh. Lalong napahamak Bloated. lalong napahamak yung DPWH, sir, kasi mali yung grid coordinates. Hindi, pero nire-rectify na nila ngayon eh. Nagsasagawa sila ng panibagong inspeksyon doon sa mga tamang grid coordinates. Ang naging implication lang is yung 421. Kaya nung nag-extrapolate ako, di ba? Kasi kung 30,000 lahat, sa 8,000 pa lamang mayroon ng 421, that's something like 2.5% na ghost. So pagkalaki-laki sa yung sinabi ko na possible na ghost control, flood control projects. So bloated yun, substantially bababa yun. But it doesn't mean na walang ghost flood control projects. Kasi kami mismo, may mga nakita kami eh. Sir, sabi nyo, ihasabpina na po siya this coming for the... Okay, so hindi siya makakarating kasi nasa US siya. Iko-contempt nyo, iwawarrant. What happens next? May huhuli ba sa may kanya? warrant siya, may legislative warrant siya na pwede siyang hulihin. So we will make arrangements with the US Embassy, the Ambassador Babe Romualdez, na kung pwede makipagtulungan, makipag-coordinate sa US authorities para maibalik siya dito. Technically, maaaresto siya sa US para maharap siya dito. May harap siya dito. Una-una, siyempre, mag-expire yung visa niya, yung stay niya. He cannot stay there forever. Kasi normally, di ba, binibigay na yung longest na stay sa Amerika is 6 months. No? Kaya kung lalampas siya doon, magiging ano na siya, parang unauthorized na yung stay niya. So, hindi extradition, deportation ang mangyayari. Okay, before Amor, sir, nabanggit nyo doon sa Cabral files, may 5 cabinet members, di ba? Invited po ba sila sa next hearing? Hindi pa kasi alam niyo may nakiusap si Senate President Soto. Wag masyadong marami kasi nakatunga lang yung iba eh. Hindi naman natatanong. Let's just focus on the more significant parang issues to be tackled. Anyway, mahaba pa naman. Pwede pang tumawag na susunod na pagdinig kung ipapatawag natin yung mga dapat ipatawag. May report po na sinabi daw ni Congressman Leandro Leviste na inalok si Cabral na maging state witness kapalit ng pag-implicate kay dating Budget Secretary Amena Pangandaman. Doon po ba, sir, sa naging initial meeting ng office nyo sa abogado ni Cabral? Walang may ganon. mention na ganon? Ang na-mention lang is willing siyang mag-testify, willing siyang mag-cooperate.
Kaya lang, noong mga initial information na binibigay, hindi kami nag-agree dahil sa tingin ko kulang-kulang. Kasi ang sinasabi lang doon, kinonfront namin siya tungkol sa sinasabi ni Bernardo na nadala sa kanya ng pera sa bahay niya, hindi ba? Ang sinasabi niya, katulad din nung unang meeting namin kay Bernardo, na sabi niya, Senator, hindi naman ako nagmamalinis. Siyempre, pagka birthday ko, pagka Christmas, niriregaluhan ako ng mga district engineers, regional directors, mga 100 million, mga ganon. So, doon pa lang, red flag na sa amin yon. Sino magbibigay ng birthday gift na 100 million? Maski ikaw ay undersecretary. So, nagsenyasan kami ng aking dalawang legislative staff na wag na naming gambalain kasi nga, nag-open up na. Ganon din yung kay Undersecretary Cabral. Through the lawyer, hindi ko naman nakaharap si Undersecretary. Ang preliminary namin noon yung lawyer. In fact, magmi-meeting ulit kami ng lawyer, I think tomorrow. Hindi Cabral. Lawyer ni Cabral. Para anyway, kasi meron siyang binahagi sa aming dokumento rin. Ito na nga yung December 27, 2024 SARO na nanggaling sa unprogrammed appropriations. 50 billion pesos na 30 billion doon ay flood control projects. At doon sa 30 billion pesos worth of flood control projects, katakot-takot ang ghost. So, galing kay Undersecretary Cabral, kasama yun sa isusupina namin doon sa STECOM, sa DPWH. Lalo na sa files pa rin nila yon para ma-authenticate, para maging official yung pinanggali. Kasi unofficially, tinan-over sa akin ng lawyer ni Undersecretary Cabral yon. So, kailangan manggaling mismo doon sa original source, which is the DPWH. At sabi nila, dadali nila. So sir, si Amena Pangandaman, hindi kasama doon sa 5 cabinet members? Saka na natin pag-usapan yung issue na yon. Unahin muna natin yung sinasabi ko na gusto sige. naming matakel muna. Okay. Amor and then si Nympha and then si Victoria. Opo. So, Sen, yung Cabral files, can we expect na matatakal na siya in detail by Monday? Yeah, I think so. Kasi imbitahin din namin si Congressman Leviste. Kung mag-a-attend siya, di mag-compare notes na lang sila ng DPWH. Anyway, naandyan yung DPWH, naandyan siya, andyan sa Blue Ribbon. So, pwede niyang i-kumpara yung kanyang files with those of the DPWH. So far, sir, may commitment yung DPWH na talagang magre-respond sila positively to the Yes. subpoena. Nag-usap na kami. Ni Secretary Vince. At saka pinag-usapan na namin kung ano yung mga dokumento na mapapaloob do sa aming subpoena do sa STECOM. Opo, and balikan ko po si former Secretary Bonoan. December 17, I think, sir, dapat yung pagbalik niya sa bansa, Correct. yun yung commitment niya. Sir, do you have information? Ano po bang plano? Bakit siya nagstay doon? Nagtatago na po ba? Or may balak na hindi bumalik ng bansa? Yun ang indication. Kasi ang pangako niya, siguro ang paalam niya, or I believe, I'm not sure na yung visa niya hanggang December 17 lang eh. I'm not sure. Kaya ang sinabi niya, babalik siya ng December 17. January na ngayon. So, sir, anong implications for you nung hindi niya pagbalik on time? Hindi ko alam kung ano yung kanyang iniisip. Pero mahirap. Ako lang yung nagtago na hindi nahuli. Mahirap magtago. And balikan ko rin po si former Speaker Romualdez. Sir, kung mapapatunayan na yung connection niya with the Discayas, I think ang nabanggit po ninyo ay ginamit as front yung Discayas sa pagbili ng property. Ano po yung implications naman dun sa kaso ni Romualdez? At the very least, yung direct connection or link niya with the Discayas. Kasi hindi lang ganun. Hindi naman siguro nag-ahente si Discaya. No? Kung siya yung front, siya yung lumalabas na bumili, ganun na lang kalaki ang tiwala. Kung totoo ni former speaker kay Discaya. So hindi ganun kababaw yung kanilang yung kanilang samahan. So, ibig sabihin, sir, kung may ganun silang connection, mas malalim pa yung ibang possible transactions nila. Correct. That is the implication. I'm not saying na cast in stone na talagang involved na talaga si former speaker. At least we have something to start with, di ba? And sir, yun pong pagbili ng bahay, kinonfirm po yun nung may-ari, nung dating may-ari, na si former Through- Speaker at Discaya yung bumili. Through third parties.
Naikukwento niya nga yan eh. Kasi ang isa sa mga kwento, nung mapanood ng mga maid, sinadiskaya rito, ma'am, yan yung bumili ng bahay mo ah. Ganon. Yun yung konting detalye, no? But these are, of course, hindi galing sa, so to speak, yung horse's mouth. Kaya gusto natin, maimbitan mismo yung former owner na siya na mismo magsabi na ang kausap niya, mga diskaya. But hindi lang isang source ito, maraming sources ito. I've spoken to at least 3 sources na pare-pareho yung sinasabi. Pero di pa sure na darating may ari, sir. Hindi pa kami Mag-usap hindi pa nagkakausap, pero may mga indication na gusto mag-testify. Pero sir, wala kayong hawak mga dokumento Wala. ng bentahan, Wala. ng proper, wala pa. Okay, meron ka pa? Okay, Nympha. Thank you. Sir, pa-clarify lang, tama po ba yung sinabi niyo kanina na si Bernardo is seeking custody kay... Hindi. It's the other way around. Okay. Si General Torre po. Nagulat siya noong meron nag-offer sa kanya na magbigay ng sanctuary. Kasi wala naman sa custody ng Senate si Bernardo. No? I think this happened before his third appearance. No? Nung he was about to appear for the third time yata, ewan ko kung nakailan na siya. Nung nagkausap kami, kinuwento niya sa amin yan na sinabi sa kanya na pwedeng mag-seek ng sanctuary kung gusto niya. Pero pag labas niya doon sa pinanggalingan niya, nakita niya si General Torre. Umatras siya. Sabi niya, doon na lang ako kay Senator Lacson. Although he was not under my direct custody at that time. So nakita niya mismo at hindi siya pumayag na magpa-custody kay General Torre. Hindi ko nga alam. It was a big and still a big wonder sa akin. Bakit napasok sa picture o sa scene, sa eksena, si General Torre? Sir, papatawag niyo po si General Torre? Hindi pa. Gusto mo natin marinig kay Yusek Bernardo. Although nasabi niya na sa akin yan, hindi niya palang na-testify. Pero nasabi na, hindi lang sa akin, kundi sa harap mismo ng aking mga kasamang abogado. At meron din siyang kasama noong naikwento niya. Nagulat nga rin ako. Hindi na, that time, hindi na. Hindi pa rin siya MMDA. Kaya nga sir, anong authority niya para... Hindi ko alam. Pero sir, nakausap niyo may nakausap niya kayo or na-communicate kay General Dinolunteer Torre? ni Yusek Bernardo sa amin yung information. Okay. Nawaglit lang sa isip ko na i-pursue yung anggulo na yon. Kasi ang dami nating inaasikaso pa mga issue at that time. Now, it just occurred to me, kasi naulit-uli yung usapan na yon doon sa aming meeting last Monday. Hindi ko na sabihin kung sino mga kausap. One of them, si Secretary Vince Dizon. So, Sir, kailan yung nangyari yung insidente? Yung nag-ano? more or less, before yung last appearance niya eh. Yan. Yung ano sir, yung may... Third na yata yung appearance niya na yun eh. yung before nung parang may ano yun, supplemental ano siya, testimony. Yeah. Yung huling-huli, bago yung huling-huli, between the second and the third. Kung third yung huli. Sir, kung doon sa mga BGC boys, nagkaroon ng issue ng possible na pag-recant, pagdating kay Yusek Bernardo, ito determinado na talaga sa kanyang testimony. Kasi just like Henry Alcantara, nakapirma na siya ng MOA eh. So, wala Meron na nang siyang atrasan commitment. yun. Well, anytime pwede mangyaring umatras, pero anong mahihitan la? They are applying to be State witness. state witnesses or at least ma-discharge sila pagdating sa korte na maging state witness. And halimbawa si Alcantara, it won't make sense na mag-recant siya kasi nakapag-restitute na siya eh. Di ba initially, ilan yun? 100 million. Tapos nagdagdag pa siya ng another 7. Anyway, paano siya magre-recant? Ano yung sinuli niya? So mababaliwala yung kanyang panibagong statement at ma-expose pa siya sa another kaso na perjury. Kami mismo sa Blue Ribbon, we can initiate filing of perjury charges against him. And since na ipasa yung RA 11594 noong 2021, ito yung principally authored by the Senate President Soto. Tinaasan yung penalty eh. Naging prison mayor, no? Indeterminate sentence na 6 years and 1 day hanggang 12 years. Depende sa gravity ng offense, kung may aggravating circumstance
pwedeng umabot hanggang 12 years. Ano? Tapos kung government official, perpetual absolute disqualification. May multa pang 1 million. So sir, on Monday, meron bang surprise witness? Depende. Pag ako nakita nyo, hilig nyo maghanap ng surprise witness. Pero may mga bagong witness. Bago na lang. At tingnan natin, actually, itong mga surprise witnesses, ito yung nakapagbigay ng mga bagong information, di ba? Na actually, minsan nakakagulat na hindi natin ine-expect. So, let's see kung meron. Kasi between now and Monday, we have a few days more, di ba? Okay, Daniel. Si Victoria yata. Victoria muna pala. Sorry, and then Daniel. Sorry, Victoria. Nalimutan. Sir, sorry, babalikan ko lang yung tanong ni Mayan. Yung sabi niyo po na nagbigay ng maling coordinates si Secretary Bonoan, tapos ang lumabas mga parang ghost projects. Pero yun nga, hindi ba makakasama lang din lalo sa DPWH yun? Kasi nadagdagan yung ghost projects. So ano yung gusto niyong i-cover up? Nadagdagan yung... Hindi, ang kino-cover up niya kasi somehow, meron siyang complicity sa mga ghost flood control eh. So nililigaw niya para ma-weekend yung teorya na may mga... or masira yung credibilidad na yung mga ghost flood control projects talagang ghost. Nakita mo yung logic, di ba? Na kasi pag pumalpak ka sa mga 3, 4, 5 ghost, ibig sabihin, wala yung sumbong sa Pangulo website, hindi reliable yan. Wala yung credibility ng mga ghost, mali-mali yan, hindi talaga ghost yan. Probably, ganun lang naisip ko na motibo niya. Bakit niya ililigaw? At that time, he was still a member of the cabinet. Kaya nag-flashback sa akin yung interview sa kanya na hindi, yung sanauhan, mali yung grid coordinates yan. Paano niya nalaman? Yung pala, nasa utak niya na talaga na minali niya yung sinabit sa sumbong sa Sir, Pangulo. Alam na ng Pangulo na Probably, mali-mali. kasi alam ng DPWH eh. I think the President was already briefed in this regard. And then sir, yung scope, sabi niyo hindi ito yung last na hearing. Ilan pa yung nakikita niyong hearings? And magtitingin pa ba kayo ng ibang projects sa Luzon, Visayas, Mindanao na ghost or Hindi, substandard? ginagawa na ngayon ng DepDep ng DPWH. Binabangganan nila yung MIPS at saka yung PCMA para accurate yung grid coordinates. Yun. So ilang hearing pa nakikita niyo, sir? Hindi ko masabi eh. Pero before the resumption Gusto of... na namin i-wind up kasi it's taking too much of our time. Kasi meron pa kaming political dynasty. Kasi sa Electoral Reforms Committee yun naka-refer, nakapag isang hearing na gusto namin tapusin. Tapos yung BARM election na in-author ni yung bill, in-author or resolution, in-author ni Majority Leader Subiri sa electoral reforms din yun, which I chair, which I would like to parang i-unload na, pero wala naman takers. So yun siyempre magko-committee hearing din kami doon eh. Pero sa may partial report na ba? Dina-draft. Mahina itong mga staff ko. Sabi ko before mag-break noong December, tapusin nila eh. Ngayon wala pa. Wala, nakatingin lang sa akin, walang tumatango. Okay, meron pa. Sir, sorry, lalabas po ako ng flood control. May patanong lang po yung colleague ko, si Karen De Guzman. Ano lang po yung reaction nyo raw sa sunod-sunod na involvement ng mga police sa mga krimen? And meron kayong panukala, sir, na pagbabago sa disciplinary machinery ng PNP gawing parang AFP at PCG, isusulong nyo po ba ulit? Yes, yung paghihiwalay yung bibigyan ng more teeth, more power yung IAS. Kasi yung IAS ngayon parang adjunct lang ng PNP na hindi talaga truly independent. Yung Internal Affairs Service. Ang susi kasi dyan, disiplina eh. Tapos ako, when I was PNP, isa lang naman yung parang pinaka-baseline o pinaka-importante. Leadership by example. Pag yung PNP hindi tumatanggap, meron siyang moral authority na sabihan yung kanyang mga tao, huwag kayong mangotong, huwag kayong mag-commit ng crimes. So, ganun lang yung sekreto. And, alam nyo, si General Tates used to be my aide-de-camp. He was then a lieutenant, inspector at that time, kasi hindi pa nababago yung rango. And, alam niya yung style ko noon na CPNP. And I hope he, with the assistance of the DILG Secretary,
pagtulungan nila talaga i-disiplina yung police. Kasi ang inuna ko nun talaga yung tawag ko, ICU. No? Inept, corrupt, and undisciplined police officers. ICU, ang tawag namin doon. So sir, ipa-file nyo ba uli yan? May ipa-file kayo? Kung hindi ko na i-refile, ipafile ko ulit. Okay. Para talagang maging batas. May institutionalized. Thank you po. Okay, Danielle. Where is Danielle? Ang puna daw. Danielle. Yung BGC boys, kasi di ba, isa sa mga unang binakbakan yung... Hindi naman binakbakan. Kasi parang nagiging track na nila, parang witness na eh. So, tingin nyo ba dapat off the hook na? Or No, dapat pwede silang mag-state witness doon lang sa particular na mga cases na kung saan nag-testify sila. Pero kung mayroong mga susulpot pang ibang, kasi ang daming projects ito eh, na hindi saklaw doon sa kanilang pinapasukan, ina-applyan to be state witnesses, hindi sila state witness doon. Hindi ba? Kasi sila yun i-implicate. Depende yun sa DOJ, depende yun sa korte. So, wala pa rin silang sa iba. At saka hindi naman guaranteed na pag nag-apply ka, siguradong tanggap ka. Pwede kang mag-suffer ng ibang consequence or consequences na ma-shorten lang yung jail term mo through plea bargaining. Nag-restitute ka, pagkatapos umamin ka, pwedeng sa halip na mahaba yung jail term, babaan, okay, bigyan ng probation, yung mga ganon. Ito yung parang sinabi ko sa kanila nung nag-uusap kami tungkol sa pagiging state witness. Ito yung mga options. Pwedeng hindi kayo makulong kasi discharge as a state witness. Pwedeng makulong pero mas mababa yung, or pwedeng masintensyahan pero under probation. Hindi na kayo makukulong. Okay, before Mayan and Camille, sir, dun sa latest Pulse Asia survey, lumabas na bumaba na yung tiwala ng publiko na may makukulong at mapaparusahan na mga big fish. Ang sabi nila, pag daw maliliit lang, kapag may pera, hindi napaparusahan. Mas hindi pinagkakatiwalaan daw yung ICI at DPWH at mas pinagkakatiwalaan nila ang media at civil society organization. Hindi mo ba Rightly so, no? Kasi kailangan mag-under-promise ka, mag-over-deliver ka. Huwag ka mag-over-promise tapos mag-under-deliver. It seems na gano'n na nangyari kasi quite so often, narinig natin yung before December, may makukulong. Before December 15, before Pasko, may makukulong. Tapos yung New Year eh. So sa perception, siyempre, ng tao, may mangyayari ba talaga rito? Kasi nag-promise ka, hindi nangyari, maski pa paano, bababa yung expectation, bababa yung trust. So that would explain kung bakit bumaba yung trust ng mga mamamayan natin sa mga institutions. Pero sir, sa tingin nyo, seryoso pa rin naman yung administration? Very serious, very serious. That I know for a fact, ano? Kasi I've been talking to the DOJ, Ombudsman, seryoso talaga. Okay, Mayan, and then Camille. Sir, move on na ako from flood control. Senator Bato, by any chance, baka po nakausap nyo? Kasi sabi ni Sec John Vic, around the periphery of Davao City lang daw, he's just going around on a motorcycle. Ang problema kasi kay Senator Bato, wala naman tayong official na warrant of arrest coming from the ICC. Kaya, okay, unang-una, it doesn't make sense to me na nagtatago siya. Hindi naman siya wanted eh. I don't know, nasaan yung warrant? Ano lang, sinabi sa atin na mayroong warrant, pero wala tayong nakikita. Unless, si Senator Bato mismo, nakita niya yung warrant of arrest niya. Kaya siya nagtatago. But as far as you, me, or I, are concerned, wala tayong alam na mayroong warrant of arrest eh. So mali yung diskarte na hindi na siya nagpapasok sa Senado, na wala naman talagang tangible na warrant. Kung ako siya, papasok na muna ako. Wala naman ako warrant eh. Ngayon, kung talagang, unless positive siya talaga na meron siyang warrant, diskarte niya na yun. Diskarte naman ng law enforcement na hanapin siya. Kasi okay, I have no moral ascendancy na sabihin sa kanya mag-turn over siya yung sarili niya. Kasi ako mismo nagtago. Yun ang tinatawag na moral ascendancy. Kasi kung ako noon, hindi ako nagtago at nag-surrender ako, sasabihin ko sa kanya, mag-surrender ka. I cannot tell him that. Yan ang nga sinasabi ko kay Senator Amy eh.
magkaroon ka ng moral ascendancy bago ka mamuna, bago ka mag-advise. Sir, wala nang communication, hindi na po kayo nag-try since yung last year na. Hindi ko siya ginrate ng Happy New Year eh. At saka Merry Christmas. Nakalimutan ko eh. Pero, Gigiritin ko siya ng belated. Pag sumagot, sabihin ko sa inyo. pero mukhang aware po yung DILG dun sa whereabouts niya dahil according to DILG Secretary, nasa Davao lang, di ba? Nagmumotorsiklo with friends. So, ibig sabihin, You know, if I monitor- were with law enforcement, hindi ako magte-telegraph ng mga information. Kung may intention ako na i-pursue, na hulihin. Unless nagdi-disinformation yung authorities. Alam nila kung nasaan, sinasabi nila kunwari nasa Davao para maging kampante. Ginagawa ko rin yun ng araw. So, ang advice nyo, pumasok na muna dahil wala pa naman palang arrest warrant. Kung walang malinaw na may darating na arrest warrant, pumasok na muna siya. Sayang din yung boto niya sa mga bills, sa mga resolutions. Okay, Camille and then Marlon. Nasaan na yun? Si Camille Balagtas. Walang, nasa ng microphone. Ayan. Sir Camille Balagtas po. Sir, alam naman po ng marami ever since ng panahon pa ni GMA, masyado kayong critical pagdating sa corruption. Personally, sir, kasi naging police din po tayo and yung inyong is corruption in the Philippines primarily a failure of laws, institution, or political will? And which one worry you most today? Lalo po, masyadong putok na putok yung corruption everywhere. Ang mas nakaka-worry yung naging kultura. Naging kultura na eh. Parang is no longer an exception. Parang nagsisimula kasi yan kapag wala napaparusahan. So, siyempre, nakikita ng mga sumusunod na, lulusot naman tayo eh. So, it's a combination of all the factors that you mentioned actually. Sir, where should accountability begin? Malacanang ba? Congress? Leaders. Mga leaders dapat magsimula yung responsibility at the very least Yung accountability, doon lang ito sa mga nagko-commit ng krimen o kaya ng corruption. Dapat maging held accountable at talagang magkaroon ng logical conclusion. Otherwise, pamamarisan talaga eh. Alam nyo, with all the yung mga brickbats, mga criticisms na tatanggap ni Congressman Libiste, pasalamat na rin tayo na merong Congressman Libiste na at least naglalahad ng mga nalalaman niya na lumalabas talagang maski sinong tamaan, maski mga kasamahan niya. No, I'm not referring to Kiko Barsaga, ibang level naman 'yon. At least si Congressman Leandro Libiste, being raw, very raw as he is as a politician, hindi yung para makapag-put on the spot sa mga iba't ibang personalities. Wag na yung may motibo siyang political. The mere fact na meron siyang sinishare sa media, sa atin, at least merong vanguard, merong parang deterrent na merong isa na talagang magsasalita come what may. Anyway, on the side lang ito. Nag-message nga sa akin si Senator Legarda. Sabi niya kung pwedeng ma-advisean to at least calm down a little. In fact, nag-arrange ka ng meeting si Congressman Libiste with me. And yun ang request ni Senator Legarda kasi nga dumadaing daw sa kanya. Sabi niya, bakit si Senator Lacson ganun din naman ang ginagawa? Bakit ako ganitong katindi yung balik sa akin? So ito yung pagiging raw na hindi niya alam yung laro sa politika. Na siyempre, pag bumabatikos ka, mag-expect ka rin na babalikan ka. Not necessarily totoo yung binabalik sa iyo, pero ilalagay ka rin sa position na maging defensive ka. No? Ako, I've stayed long enough sa politics to understand na mangyayari talaga yun. But Congressman Libiste, that's why, somehow, my heart goes out to him, Lalo nang umiiyak daw kay Senator Legarda.
Bakit ako? Bakit ganito yung paninirala sa akin? Alam ko, Senator Ping, dumaan din siya sa ganyan. Pero mas matindi raw yung balik sa kanya. So, sir, may intention na patahimikin si Leviste? Well, from several quarters, why not? Kasi nga, siyempre, tinatamaan sila. Di ba ganyan din ginawa sa akin ni GMA? Hanggang sa talagang nag-fabricate ng kung ano, Ador Mawanay, no? Ginawa akong money launderer, ginawa akong drug lord. Ganyan, part ng ano yan eh. At that time, kasi neophyte din ako noon, I could not understand. No? But now, looking back, naintindihan ko na. Yun talaga yung laro eh. So, may schedule kayo na meeting with Congressman Leandro? Hindi pa na-schedule, pero noon pa yan eh. Noon pa nagre-request ng meeting. Dahil nag-worry Hingi ng advice. si Senator Nangingi lang ng Loren. advice. Oh. Not through Senator Loren. Direkta naman siya. Meron naman ng number sa kanya. May number ako sa kanya. Kaya... Ate, okay, Leandro. wag yung bara-bara. At sabi ko na rin kay Senator Loren na ano, parang i-telegraph niya ng konti. Wag yung araw-araw nasa TV siya. Kasi di ba nakakaumay din. Okay, Marlan. Sir, initially, yung binabanggit niyo na 421 Ghost Parks, or less than that, initially sa may figure kayo doon, kung magkano? Hindi, sila yun eh. Doon nang galing eh. Kaya nag-extrapolate ako sa 30,000 kung 2.5% ang ghost. Tapos in-equate ko doon sa total amount ng mga flood control projects. Doon lumabas yung pagkalaki-laki numero. And I remember, I recall, during the hearing, di ba kinonfront ko si Undersecretary Bistar? And parang very reluctant, tentative yung kanya sagot. Hindi diretso. Yung pala at that time, he already knew na merong ganong pangyayari na mali-mali yung grid coordinates. Hindi siya makasagot ang diretso nun eh. Di ba umabot kami sa 471 kasi sabi niya may nadagdag pang 50-something. Pero very tentative ang sagot niya noon. Nahalata ko yun eh. Bakit hindi sa definite? And I know him kasi being a former police officer himself, na nakatrabaho ko. Alam ko, iba yung ano niya. Hindi siya yun eh. When he was answering my question during the last hearing. So anyway, this will be clarified, as I mentioned earlier, sa Monday. Kasi sabi ko mag-ready ka because I'll ask you these questions. And you should be prepared with all the documents. And he and Secretary Dizon said yes. So alam na namin, tukoy na namin kung ano yung mga dokumento. In fact, the others, yung ibang dokumento, in advance na nila. But I want them to testify on the authenticity of those documents. Sir, yung previously, sir, mga interviews sa mga Diskaya, they were saying the same thing. Pero kaming project ang mali yung grid coordinates. Do you think coordinated pati yun, yung pag-cover up na yun? Hindi ko alam. Although, yes, I remember, may sinasabing mali yung grid coordinates. Although ako, I will maintain na yung case studies namin, yung 6 na nakuha namin mga ghost projects, ano yun, eksakto yun. Kasi hindi lang naman isang source ang pinanggalingan ng grid coordinates. Kinuha rin namin yung grid coordinates, hindi lang sa sumbong sa Pangulo, kundi sa DPWH website mismo. Kasi nasa open source naman yan eh. Alam namang i-research ng mga staff ko, yung sa open website, yung grid coordinates ng particular projects. Kasi may project description eh. So sa amin, tumbok namin, pag sinabi namin ghost, at least sa privilege speech ko noon, privilege speeches, alam namin ghost. Kaya with conviction yung delivery ko noon ng privilege speech. Sir, last question from Amor, pero bago kay Amor. Sir, some lawmakers o congressmen are planning to file impeachment complaint against the President and the Vice President. Pagdating to sa Pangulo, do you think marami pa rin siyang kaalyado at pwedeng hindi makalusot? No, ako, I cannot comment on that kasi pag na-transmit sa Senado yan, maging trial judge ako eh. So, ibabalik sa akin yan pag may sinabi ko, nag-comment ako tungkol sa impeachment, Pangulo man, Vice President man, o kung sinong impeachable official, babalik sa akin yun eh. Baka mapa-inhibit ako. Sayang naman yung maging boto ko for or against the respondent. So, I'd rather not comment pagdating sa impeachment, particularly or especially ng Pangulo at saka pangalawang Pangulo. Pero according to Senate President Soto, in case makarating dito sa Senate, sabi niya, a-actionan niya yon forthwith. Yun ang nasa Constitution eh. Oo.
So makakaasa na yung taong bayan na ma-actionan forthwith yung articles of impeachment. Yung kasi nasa Constitution, shall act forthwith, di ba? Kaya wala naman choice kundi sundin yung Constitution. Na hindi nasunod sa nakalipas po na leadership. Well, forthwith. Basta gagawin na lang namin. Tama si Senator Soto doon. Forthwith. And then, ano po yung implication sa stability at economy ng bansa kung dalawang highest leader of the land ang may impeachment case, sir? Kung merong basihan at matransmit dito, wala tayong magagawa eh. Painful as it is, pero dapat i-resolve natin, hanapan natin ng resolution. Either way. Pero maapektuhan nyo yung legislative work ninyo, sir, just in case. Definitely, kasi full-time yan eh. Okay, last question from Amar. Sir, clarify ko lang po, yung kay former Secretary Bonoan, papasabpina na siya to attend on Monday or invitation muna? Na-invite na siya last time eh. Kaya Susupina na sabihin siya na. ngayon. So dahil hindi siya sumipot ng mga nakarang hearing, papasabpina na siya for Monday? Pag hindi siya dumating, papakontempt na namin siya. Pa-issue namin siya ng warrant of arrest. Pero hindi pa nai-issue to sa ngayon, sir? Ngayon, pipirmahan ko mamaya. Kasi tinawag niyo agad ako eh. Pipirma sana ako eh. So ngayon dapat Tinawag yung ko ni Mayan pipirmahan. eh. Sir, saldi ko. Ha? Sabina na rin po saldi ko. Oo. Yes. Kasama siya. So ilan, sir, lahat yung i-issuehan ng subpoena? Ewan ko, may listahan eh. Nandun, sinulat na kanina eh. Pirma ko mamaya. Ha? Ngayon nyo lang po pipirmahan. Mamaya. Kanina sana eh. Pinababa na kayo na maaga. Sabi ni Mayan eh. Sorry na, sir. Okay, no more questions?